Okay, so hello 'no. Ngayon naman ang gagawin naman natin, ang aralin naman natin is yung ating tinatawag na Java loop statement or Java iteration statement. Minsan minsan mas kilala din siya sa term na um, iteration structure 'no. Okay, so again 'no, ito po ay part pa rin ng control structure. Okay, so let's dive na 'no, kung ano man yung meron kay Java loop iteration statement. So, dito ko lang 'to kasi hindi ko minsan nakikita kung gaano na ako katagal na dumadaldal, 'no. Okay, so meron tayong tinatawag na mga terms dito 'no, kung ano-ano ba yung mga pwede nating magamit, kailangan natin matutunan. So, let's say number one, meron tayong tinatawag na looping 'no. Ano ba ibig sabihin ng looping? Okay, ibig sabihin lang po nito, meron tayong repeated execution of a block of statement 'no. Meron tayong code na inuulit-ulit nating i-execute or gawin, 'no? 'Pag sinabi nating loop structure, 'no, ibig sabihin lang po niyan, meron tayong Boolean expression na ini-evaluate, 'no, and yung Boolean expression na 'to is same lang din po sa kung ano yung ginagamit natin na expression kapagka gumagawa tayo ng if-else or selection statement. So, kapagka yung expression natin ay nag-true, okay, yung block of statement, which is tinatawag nating loop body, ay nai-execute. So, ni-evaluate niya ulit kung ano ba, kung true pa rin ba yung Boolean expression, and then if ever na true pa rin, no, i-execute niya ulit yung loop body. Okay, so ito lang yung kailangan nyo tandaan, no? Si looping structure or si iteration statement ay merong repetitive execution. So, paulit-ulit niyang ini-execute yung block of code. So, ito yung nagbibigay ng power, no, sa ating program. No? So, next meron tayong tinatawag na loop termination. So, magte-terminate yung loop natin, depende dun sa conditions na sinet natin. Okay, ibig sabihin naman ng iteration, ibig sabihin lang po nito is one complete execution of statement sa loob ng isang loop. Okay, kung nakaisang gawa na siya ng isang print, isang execution, one iteration na yun. Okay, so kay Java po no, meron din tayong tatlo, no? So nandiyan po si while loop, si for loop, and si do while loop. So tatlo po 'yan. Ano kaya yung pinagkaiba-iba nilang tatlo? No, si while loop po, no, lahat sila no nagre-repeat ng action or nagre-repeat ng execution. Pero ano yung pinagkaiba nila? So dito kay while loop, yung ating controlling boolean expression is na-evaluate kaagad before niyang ma-execute yung isang statement or yung isang block of code. Ibig sabihin, no, before niyang gawin yung loop, kailangan mag-true muna yung condition or yes, no, mag-true muna yung condition. For example, ikaw, no, inutusan ka ng nanay mo bumili ng suka sa tindahan, no? May condition ka, no? Kailangan sa'yo muna yung sukle. So, bago mo gawin. So, pwede yun, ganun, no? Parang ganun. So, kailangan mag-true muna yung condition bago niya i-execute yung code. Kung hindi naman po ganun yung case, no? Possible na wala siyang gawin or no execution ang mangyari, no? Hindi niya gagawin talaga. Okay, yung do while naman, halos same lang po siya kay while loop. Pero ano ang pinagkaiba nila? Yung pinagkaiba nila kay do while, no? Yung ating boolean expression is nasa last part. Ibig sabihin, no, may execute muna yung body at least once bago niya ma-check if yung boolean expression ba is nag-evaluates to true. No, kapag ka nag-true siya, okay, saka niya palang uulitin. Pero if nag-false, no, possible na na-execute niya na at least once bago niya ma-realize na mali pala or false pala yung condition. Si for loop naman po, ito yung pinaka naiiba sa kanilang tatlo. Usually, ginagamit natin siya, no? Kasi siya po ay concise and structure, no? So, ano to, no? Pinakagamit siya kapag count-controlled loop. Ibig sabihin kapag alam mo kung ilang iterations yung gagawin nung loop mo. Okay, so simulan din natin nang makita nyo yung pinakaiba-iba nilang tatlo. Okay, so punta tayo dito, gawa tayo ng bagong method. Okay, pangalanan natin siyang, ay sorry, nasa loob ata tayo. Nasa loob tayo.
So, ito yung mga example kanina, no? So, nandyan pa rin, hindi ko naman tinanggal. Pero, i-close ko na lang muna para maiksi lang yung tatahakin natin. Hindi tayo panay scroll. And para malinis. Okay, ayan. So, ano muna natin? Close lang muna natin lahat. Kasi masyado mahaba. Okay, yan. So, na-close na natin yung mga code natin. So, gawa na tayo ng panibagong method. Okay, so public, static, void. Okay, gawa tayo, pangalanan natin siyang counting. So, magka-count lang tayo, no? Gamit yung loop natin. So, counting, unahin natin gamit si while loop. So, again, kung naalala yung binanggit ko kanina, si while loop po, yung kanyang boolean expression is nasa unahan. So, ini-evaluate muna bago ginagawa. So, ano nga ba yung syntax ng ating while loop? Si while loop, meron po siyang while na keyword, followed by open and close parenthesis. Sa loob nito, kailangan ito ay boolean expression. So, let's say true. No, and then meron tayong curly braces, naka-open, and then naka-close. Kapag nagwo-work tayo with loop, no, kailangan yung tandaan itong tatlong ito. So, meron tayong tinatawag na ICU, no, Indian Intensive Care Unit, no, o, ano yan, no, so, yung I dyan is for, no, sabi ng mga ibang estudyante na, ICU daw kasi dadalhin ka sa ICU ng loop. Okay, so, pag sinabing I, no, ito yung initialization or initialize muna yung mga loop control variable. Initialization or initialization ng loop control variable. Pag sinabing loop control variable, no, ito yung variable na nagko-control ng ating loop. Okay, next meron tayong C. Ibig sabihin ng C dito is condition. Okay, condition, no? Ano yung condition ng ating loop? And then, syempre, last, no, meron tayong tinatawag na update expression. So, may iba-iba yung terms na ginagamit, pero yan at yan din yon, no? Okay, so meron kang initialization or declaration ng variables na loop control variable, condition, okay, boolean expression, kailangan nagre-return ng boolean value, U for update expression. So, tatandaan nyo lang, ICU. Okay, so, since sabi daw kailangan number 1 may initialization, ibig sabihin, gagawa ka ng variable na magko-control ng loop natin. Let's say, for example, meron tayong si int A. Ang value niya ay 1, no? Kasi gusto natin na yung bilang natin is mag-start kay 1. Okay, so meron na tayong I. No, next kailangan natin gumawa ng condition. So, yung condition natin, ito yung magde-determine, no, if uulitin niya ba yung action or hindi. So, ito yung C natin, no, yung condition, yung nasa loob ng parenthesis. Okay, so ngayon, kung gusto ko mag-print ng number from 1 to 10, no, ano yung possible na maging condition ko? So, pwede na habang while, kaya while yung pangalan niya, no, doon niya nakuha yung pangalan niya, while yung A natin is less than equals to 10, no, gagawin niya yung mga sumusunod. So, ibig sabihin, ipiprint niya lang yung value ni ni A. A pala gamit natin. So, yung value ni A, which is yung ating loop control variable. So, okay, ngayon, no, ano na lang yung kulang natin? Meron na tayong I, meron na tayong C. No, kailangan ko na lang yung U or yung update expression. Pag sinabi nating update expression, kailangan nagbabago yung value ng ating loop control variable, which is, sa case natin ngayon, si A. Ibig sabihin, si A dapat magpapalit ng value. So, si A, no, paano ba siya magiging 10? No? From 1, anong pwedeng mangyari para maging 10 siya. So, possible na madadagdagan siya, no, every time na mag-iterate yung ating loop. So, i-increment natin siya. Walang kaso kung naka-postfix tayo or naka-prefix. Pag sinabing postfix, yung increment sign is nasa dulo. Pag sinabing prefix, yung increment sign naman ay nasa unahan. So, kahit alin po doon sa dalawa is tama. Okay, so, ito na yung tinatawag nating U for update expression. Okay, so, ngayon, lalagyan ko lang ng label. No, printing from 1 to 10. Using while loop. Okay, puntahan natin si main.
Okay, and then, tawagin lang natin yung ating method. Si counting. Run natin. Okay, ayan. So, nakita niyo po yung output. Nag-print lang tayo ng 1 hanggang 10 gamit yung ating while loop. So, ito ay example lang. So, paano nangyari yun, no? Isang beses lang tayo nag-south, no? Pero nakapag-print tayo ng 10 beses, no? 10 number yung na-print natin. So, that's the power of loop, no? So, paano ba yung nangyari? Okay, so, i-analyze natin yung naging code natin. So, nagsimula daw tayo ang value ni A ay 1. Tama? Okay, so ngayon, print out muna natin to. Printing from 1 to 10. So, ito yan. Na-print na yung output na printing from 1 to 10 using while loop. Ngayon, meron tayong condition, meron tayong loop dito, loop structure. While, ibig sabihin habang ang value ni A ay less than equals to 10, ano yung gagawin niya? Ito po yung loop body na tinatawag. Ibig sabihin, yung loop body, ito po yung mag-execute ng paulit-ulit habang yung condition mo ay equals to true. Okay, so check natin So, ang unang value ni A ay 1. So, 1 is less than equals to 10. True or false? Okay, so tama, no? True. Ibig sabihin, ipiprint niya muna si 1. So, print niya si 1. Ngayon, i-update niya daw. Kumbaga, parang tinatantusan niya na, oh, nagawa ko ng mag-print. So, may tantos na isa. No? So, ngayon, dadagdagan niya na. Ano na ngayon yung value ni A? No, since A, ibig sabihin ng plus plus, increment, ibig sabihin lang po niyan ay A is equals to A plus 1. No, ibig sabihin lang ng increment. So, dinagdagan mo lang ng plus 1. So, yung A, ang value niya kanina ay 1. Ano na ngayon ang value niya? So, value niya na ay 2. So, ngayon, babalik siya ulit kay while. Hindi niya na po uulitin to. Bakit hindi niya na to uulitin? Kasi wala naman siya sa loob ng loop body. Kung sino lang yung nasa loob ng loop body, yun lang yung uulit. Maliwanag po? Okay, so sana maliwanag tayo doon. Okay, so ngayon, ang value na ni A ay 2. So, 2 is less than equals to 10. True pa rin. So, ipiprint niya ulit yung 2. So, na-print naman na yung 2. Next, dadagdagan niya yung value ni A ng isa. So, 3 na. Ngayon, i-check niya ulit. 3 ba is less than equals to 10. So, true pa rin, no? Kaya nag-print siya ulit ng value ni A, which is 3. So, kung napansin nyo, no? Print niya yan. So, hindi niya lang natin dama na mabagal kasi mabilis yung ating process, no? Pero kung meron yung delay, may kita nyo na yung loop natin is dahan-dahan niya yan ipiprint, no? Okay, for example, no, para lang mas magets and para lang mas makita ninyo, lagyan natin ng delay. Okay, kahit na hindi niyo na to kopyahin yung part na to, gusto ko lang maipakita sa inyo kung ano yung magiging itsura niya if meron siyang delay. Okay, yan. Let's say, i-run natin. Okay, so, anong nangyari? Again, ulitin natin, no? Nag-print muna, no? And then, ayan, nakita nyo, dahan-dahan siyang nagpiprint. So, every time na nagtutrue, magpiprint. Okay, kapag ka naging 11 na yung value ni A, no, ibig sabihin, magpo-false na yung condition natin, hindi na siya less than equals to 10. Tama? So, hindi niya na ipiprint. So, kung nakita nyo po, ganyan yung nangyayari. Hindi nyo lang siya pansin kasi nga, masyadong mabilis yung process, no? Parang isang beses lang siya nag-print. Pero pag nilagyan mo yun ng delay yan, nakita mo na hindi nga ganun yung case, no? So ganun yung nangyayari. So, alisin na natin to. Okay, so tatanungin ko kayo, no? Ano ang magiging value ni A kapag print out ko siya after ng loop? Let's say, print out ko si A. Ano ang value ni A? Okay, so ang magiging value ni A, no? Ay kung ano, yung last kung ano yung na-increment, no, na hindi na nag-true dito. So, ibig sabihin, kailan ba ito mag-false? Kapag ka yung A natin ay sumobra na sa 10. So, pag nira natin yan, okay, ang value na ni A ay 11, no, which is hindi napasok sa loop, kaya hindi niya na-print yung 11. Sana pong malinaw po tayo doon. Okay? So, if ever na goods naman tayo, no, nagkakaintindihan naman tayo dito, okay, try naman natin, no. Sorry. Before we proceed, no, magbibigay lang ako ng few reminders, no, para dito.
Okay, so never po tayo maglalagay ng terminator after ng condition natin kay while. No, bakit po? No, kapag ginawa natin 'yan, ibig sabihin nagkakaroon tayo ng empty loop body. No? Nagkaroon tayo ng empty loop body. Ibig sabihin itong condition na 'to ay forever na magra-run, no, ng hindi kasama yung body niya, no, kasi naka-terminate. So wala siyang katawan. No, once na trinay natin 'yan i-run, makita nyo, ang tagal, no? So, wala kang makitang output. No? Kasi nga po, naglo-loop siya infinitely. No? Pero, yan, no? Hindi mo makita kung ano yung nangyayari. Okay, so bakit po ganun? Kasi nga po, nilagyan natin siya ng terminator. Ibig sabihin, empty na yung kanyang body. So, iwasan natin yan. Hindi tayo dapat naglalagay ng terminator. So, ayan po yung magiging syntax natin. While, ito yung ating keyword, followed by condition, okay, curly braces. Sa loob niyan, ito yung tinatawag na body. Dito natin ipapagawa sa kanya kung ano man yung gusto mong ipagawa or i-execute. Okay, i-update natin siya. Lahat ng nasa labas ng loop body, hindi po kasama sa magre-repeat. So, isang beses lang siya mag-reprint. Okay, next, try naman natin si do while. Sorry, wag natin i-copy lahat. So, do while naman tayo. Maglalagay lang ako ng \n para bumaba. So, B naman yung gamitin natin. So, B. So, gamit naman natin si do while. So, printing from 1 to 10 using do while. So, ganun din, kailangan mo pa rin ng ICU. Pero kung papansin niyo, magkaiba naman ngayon yung format nila. So, instead na ICU, no, meron kang IUC, no? Kasi nga, initialization, execute yung body, update, no? And then, saka pa lang nyo i-check yung condition. So, do while, nga pala, no, may shortcut tayo para kay while. Pwede nyo i-try, WH plus tab. Kung parehas tayo ng IDE. Kay do while naman, no, kay do while naman, meron tayong do while tab. Okay, so do while tab. Okay, so meron na tayong do while. Okay, ngayon, yung condition natin, napansin nyo, nasa ilalim na. And, hindi po siya naka-curly braces, no? Meron siyang terminator dito. Napaka-importante na huwag kalimutan tong terminator dito sa last part, no, after ni condition ni while. Dito naman sa do, hindi rin po tayo pwedeng maglagay ng terminator dyan. So, magkakaroon tayo ng error. Maliwanag po? Okay, hindi natin yan pwedeng tanggalin na naka-terminator. No, so, hindi po pwede. Maliwanag po. Kasi meron tayo dyang mga empty, no, na loop. Okay, so, walang maglalagay ng terminator. Kailangan naka-curly braces. Okay, so, gawin lang natin ulit, no, isought lang natin si B. And then, i-update din natin si B. B++ naman tayo po. Postfix naman para makita nyo na parehas lang sila. Okay, and then, para naman dito, yung condition natin, no? Okay, ang gagawin natin, if yung B natin is less than equals to 10. Okay, ngayon, i-print din natin si B para makita nyo kung ano yung value niya after ng loop. So, B after loop, B. Okay, and that's it. Try natin siyang i-run. Okay, ayan. So, kung nakita ninyo, parehas lang sila ng output. 1 to 10, 1 to 10, and then yung value ni VI equals na to 11. Okay, so, yan yung gamit ni dual. So, ma'am, parehas lang pala eh. Okay, anong pinagkaiba? No? Kung parehas lang naman pala sila ng output, no? Bakit pa gumawa ng magkaibang loop, no? If parehas lang naman pala. Okay, so, para makita ninyo yung pinagkaiba, no, silipin natin, no, what if iba na yung value nung starting natin. So, itong B dito and itong A na to, yung initialization ninyo, tandaan nyo, ito yung starting point. Kung ano yung una nyong value, doon ka magsisimula ng bilang, doon ka magsa-start, no. Kung 1 yan, ibig sabihin 1 yung start, no. Paano if ginawa nating 15? Okay, and then ginawa rin nating 15 yun na kay do while. Sa tingin nyo ba magkakaroon pa tayo ng output dito sa while? Bakit oo, ba't hindi? Okay, so tingnan natin kung tama ka, no? Pagka nira natin yan, no, wala tayong makukuhang output kay while.
No, ito lang yung makikita natin. Pero kay do while, kung napansin nyo, prinint niya ba yung 15? Ano nangyari? No, ibig sabihin na execute niya muna yung body before niyang na-check na, oops, no, hindi pala less than equals to 10 yung 15. Pero nagawa niya na po yung nasa loob ng body niya. No, kasi late niya na na-discover na mali pala, na false pala yung condition. And once na nalaman niya na false pala, hindi niya na tinuloy yung loop. Nag-stop na siya. So, isang beses niyang na-print yung 15, B after loop is 16. So, nadagdagan. Pero kay while po, pag while yung gamit mo, kapag ka nag-false agad, no, hindi niya na talaga gagawin yung nasa loob ng body. So, hindi niya na print yung 15, print out niya na lang ito, which is nasa labas na ng loop. So, ito ay magpiprint after ng loop. Ibig sabihin, dito sa unang example natin kay while, hindi nag-execute si while. Pero dito kay do while, no, nag-execute siya, yung body niya nag-execute ng isang beses. So, yun po yung pinaka-notable na pinagkaiba nila. No, so ibig sabihin, pwede mong gamitin si do while if you want your program, no, to execute at least once. No, at least once gusto mo na may makuha, no, gusto mo na may gawin siya. And then kapag ka nag-true, sa kanya lang uulitin. Pag nag-false, stop na siya. So, yun po yung pinagkaiba nila. Kay while naman, no, gagamitin mo siya kapag gusto mo talagang mag-loop siya habang true lang. Pag nag-false, ayaw mo na meron siyang gagawing iba. Okay, yun po yung pinagkaiba nila. Okay, and then syempre last, no, meron tayong for loop. Okay, so ano naman yung ating for loop? So, yung ating namang for loop, okay, walan tayo, for loop. So, ito yung pinakamaigse and pinakamadaling intindihin for me. No, so, meron tayong for loop. Yung for loop natin, ang shortcut natin, for and then tab. So, simple lang si for loop, hindi na natin kailangan magmano-mano gumawa ng ICU, katulad ni do while at ni while, no? Kasi nasa iisang expression na, no? Okay, pag sinilip natin, okay, ito yung kay while loop, pwede nyo itong screenshot, and then pwede nyo siyang basahin, no? Okay, nabanggit ko na rin naman yung mga nandito. Okay, ito yung kay do while, pwede nyo din siyang screenshot. Okay, and then basahin nyo siya. Okay. And then, syempre, meron tayong kay for loop. So, kung nakita ninyo, no, si for loop, naka-specify na kaagad, no, naka-specify na kaagad yung ating ICU, yung 3 key components within a set of parentheses. Ibig sabihin, nasa loob na ng parentheses yung ICU. So, hindi ka na maliligaw, hindi ka na masyadong mahihirapan. Okay, paano siya ginagamit? For tab. So, ayan na, no? That's it. Nakita mo, no? Meron ka na kaagad na initialize, no? Initialization ng loop control variable, which is si I. And then, meron ka ng condition dito, si I is less than 10. And meron na din tayong update, si I++ or si I increment. So, yung I na yan, habang nakakulay blue yan, pwede mo yan palitan. Let's say, ginawa mo C, no? Para ABC. So, pwede po, no? Kung napansin nyo, lahat ng sections natin dito ay nagpalit ng pangalan, naging C. Okay, so, dito kay for loop, yung tatlong ICU ay nasa loob na niya. So, I, terminator, C, condition, terminator, and then U, no, update, expression, no? So, lahat sama-sama na. Ngayon, imo-modify na lang natin. Why? Kung hindi natin imo-modify, saan magsa-start to? Okay, so, kay 0. Kung hindi natin imo-modify, kasama ba si 10 o hindi? Okay, so, hindi siya kasama. So, gawin lang natin less than equals to 10. And then, mag-start tayo kay 1. Parang, start din natin dito ay 1. So, hindi mo na kailangan i-update kasi nga po, nag-update na siya ng kusa, no? Nandito na sa loob ng parenthesis. So, paano naman po nangyayari yung for loop, no? Okay, wait lang. I-run muna natin, no? Para alam natin. C after loop. So, eto, no? Hindi natin makikita dito yung C. Pagka nilagay ko si C, napansin nyo po, hindi siya, nagkaroon siya ng error, no? Why? Kasi po, dineclare natin siya sa loob ng parenthesis. Natandaan ninyo, any variable na nakadeclare sa loob ng parenthesis, loob ng bracket, or loob ng curly braces, exclusive lang po sila para doon sa area kung saan sila dineclare. So, si int C, pwede natin tong ilabas. Pwede nyo siyang i-declare sa labas ng for loop. Int C, terminator, and then buburahin lang natin yung int dito sa loob.
Okay, so that way, wala na pong error. Pwede po yan. Pwede po na i-declare natin sa labas yung variable, and then gamitin lang natin siya sa loob. So, binibigyan kayo ng another key points, no, when working with for loop. Again, hindi rin po tayo pwedeng maglagay ng terminator, kasi ibig sabihin po nito, magkakaroon tayo ng empty loop body. Ibig sabihin, wala siyang katawan, no? Magra-run lang siya, pero wala siyang katawan. So, matatapos yan, kasi syempre, nag-update siya sa loob ng parenthesis, but, no, hindi niya gagawin yun nasa loob ng body niya, kasi nga, empty body na siya. So, never po tayo maglalagay ng terminator. So, try natin siyang i-run. Okay, ayan. So, kung nakita ninyo, nag-run din, no? Printing from 1 to 10 using for loop, 1 hanggang 10. And then, yung value ni C after ng loop is 11, which is, yun na yung value na nag-false dito sa condition. Kaya, yun yung kanyang naging value after ng loop. So, paano po nangyayari pag for loop? So, unang nangyayari dito, no, syempre, ito, una muna syempre, eto, no, print natin for loop. Next, syempre, dineclare natin, no, nilabas natin yung declaration niya. Next, papasok po yan dito kay I. Uunahin niya po si I. C is equals to 1. Next, pupunta po siya kay C, kay condition. Check niya, 1 is less than equals to 10. If true, papasok muna po siya sa loob ng body bago siya mag-update. So, ipiprint niya muna to. Next, kung na-print niya na, dadagdagan niya na yung value. So, si C, ang value kanina ay 1. Since nag-increment, ano na value niya? So, 2 na. So, since 2 na yan, babalikan niya po yung condition. Okay, so ganun po yung nangyayari. Paulit-ulit na mag-iikot po yan between update, no? Pasok sa loob ng body, update, check yung condition. Next, pagka true, continue sa pag-execute ng body. Okay, next, i-update ulit, no? Hanggang sa mag-false yung condition natin. So, nung naging 11 na yung value ni C, no, hindi na siya true dito sa condition, kaya nag-stop na siya. So, hopefully po, maliwanag kung naipaliwanag, no, kung paano nag-work yung ating loop. Okay, so, pwede po kayo mag-take a break, no, and namnamin muna saglit yung mga binanggit natin. So, paano naman if decrement? So, pwede nyo pong i-pause yung video and i-try, no? What if gusto ko namang mag-print ng 0 hanggang 10? So, paano ko gagawin yan, no? Gamit yung tatlong loop na yan. So, pwede kayong mamili dyan, pwedeng i-try nyo lahat para alam nyo kung paano gagamitin yung ating tatlong klase ng loop. Okay, so let's say nakabalik ka na, na-try mo na, and kaya I hope masaya ka kasi napagana mo or nagawa mo, no? Pero if ever na nahirapan, okay lang yan, no? Tignan na lang ng maigi yung solution. So, gawa tayo ulit, no? Public static void, pangalan na naman natin siyang countdown. So, syempre, dahil tinatamad na tayo, no? Copy na lang natin yan. Papalitan na lang natin siya. Okay, so, from una, no, while loop, ganun pa rin naman, no? Pero, magsa-start ngayon tayo kay 10, no? Kasi 10 yung gusto nating start na ipiprint. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hanggang 0. So, 10 hanggang 0. Okay, using while loop. So, ngayon, mapapalitan yung condition natin. Kasi once na hindi natin to pinalitan, ano mangyayari? Isang beses lang niya itong gagawin. Kasi next iteration, 11 na yung value ni 10. So, gagawin natin habang si A ay mas malaki, no? Or equal kay 0. Okay, para hanggang 0 yung makukuha niya. Kapag ginawa mo tong greater than lang, no, ano mangyayari? Hindi kasama yung 0. So, hindi mapiprint yung 0. So, kaya tayo naglagay ng greater than equal. So, tama na to. Ngayon, yung ating update, no, since gusto natin ay bumaba, no, so from 10 maging 0, anong gagawin natin? Kailangan nababawasan, no? Sino dapat ang nababawasan? Si A, no, kasi siya yung may value na 10 and siya rin yung nasa condition mo. So, siya dapat yung magpapalit ng value. So, decrement na siya ngayon. Pabawas na. Okay, so next naman, paano naman kapag kay do while? So, kay do while, mag-start din tayo kay 10. No, piprint tayo 10 hanggang 0. Okay, so ngayon, since print na natin yan, instead na dadagdagan natin, babawasan natin siya. So, yung condition natin, ganyan ulit, mapapalitan. Instead na less than equals to 10, gagawin natin greater than equals to 0. Okay? And then, okay na yan, no? I-print lang natin yan. Para naman kay for loop, ganun din.
Piprint tayo mula 10 hanggang 0. Yung ating C, mag-start kay 10. Yung condition natin ay magiging greater than equals to 0. And hindi na tayo mag-increment, magdi-decrement na tayo ngayon. Okay, so okay na yan. So, try natin tawagin yan kay main. Okay, countdown. Run natin. Okay, ayan. So, kung nakita nyo, no, nagkaroon na tayo ngayon ng 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hanggang 0. Since nag-increment pa yan, naging negative 1 siya. So, hindi na siya pasok sa condition, kaya nag-stop na siya sa 0, no? Hindi na niya print yung negative 1 sa ilalim ni 0. Hopefully, maliwanag tayo dun sa part na yon kung bakit po negative 1 na yung value ni A. Kaya ganun din kay do while, nag-print din siya 10 hanggang 0. Ang value na ni B ay negative 1. Ganun din po kay for loop, no? 10 hanggang 0, ang value na ni C ay negative 1. So, hindi lang po yung ating loop, di lang natin ginagamit para magbilang, no? Maraming tayong purpose, no? Pwede natin siyang gamitin para manghingi rin. Pwede natin gamitin para magpaulit ng execution, no? Kung ano man yung gusto nating gawin, no? For example, gusto natin na magpe-print tayo, pero yung printing natin ay nakadepende sa kung ano naman yung gusto ni user. So, let's say, for example, nagawa tayo ulit ng method. So, public, static, void. Okay, so, printing. Okay, so, let's say, tatanungin natin si user, no, ilang beses, no, gusto niyang i-print, and ano ba yung gusto niyang ma-print. No? And then, tatry natin gamit yung iba't ibang klase ng loop. No? So, una, syempre, kailangan natin ng scanner. Okay, scanner. Okay, system.in. Okay, followed by yung ating question. No? Enter. Tanungin natin siya. No, what do you want to print? Okay, and then, syempre, kunin lang natin. Kunin natin yung gusto niyang i-print. String print equals scanner dot next line. Next, no, tanungin natin siya kung ilan. How many print? Okay, pwede na natin tong nasa tabi. Okay, int num, no, number ng print. Okay, scanner dot next int. Okay, so ngayon gagawa na tayo ng loop. Unahin natin si while loop. No, so syempre kailangan pa rin natin ng starting point, no. Pwedeng ano ba, no, 0, pwede din naman na 1, no, depende sa iyo kung paano mo gagawin yung condition. So while unahin natin si while loop using while loop. Paano natin isa-solve yung problem? So, pwede natin gawin, habang si num, yung number ng gusto niyang i-print, ay mas malaki. Pwedeng pababa, pwedeng pataas, no? Pwedeng mas maliit, no? Or mas malaki kay 0, no? Mas malaki kay 0, ibig sabihin, kung nilagay niya 5, babawasan natin num, 5, 4, 3, 2, 1, no? Okay, so 5 beses yun. So, pwede yan, no? Pwede ganito. Pwede rin naman na pwede rin na gumawa ka pa ng another variable, no? And then, dun mo siya i-compare. So, ganito muna, i-try muna natin to. Okay, and then, ipiprint lang natin yung gusto niyang i-print, which is si print. Okay, and then, syempre, babawasan natin si num. Kasi habang mas malaki daw siya sa 0. So, bawasan natin si num. Okay, so, tawagin natin. Huwag kayong matakot magkamali. Kung magkakamali man, edi ayusin natin. Ganun lang. Okay, run natin. Okay, so kunyari gusto natin i-print hello world. Maliit lang muna, 3. Okay, so yan, nakita nyo ilang beses tayong nag-print? 3 beses. No, so 3 beses, so pwede yan, no? Pero what if naman ang gusto ni user is nakikita niya kung ilang beses mo nang print out yan.
no? So, pwede rin natin 'tong i-modify na pwede tayong gumamit ng another variable. So, example count, meron tayong taga-count, mag-start siya kay 1. So, pwede natin gawin habang si count, no, ay mas maliit or equal, no, kay num. Mas maliit or equal kay num, gusto natin mangyari, pataas naman ngayon, no? Count plus plus. So, marami kasi tayong way para i-solve yung certain problem. So, pwede tayong mag-plus dito, i-plus natin si, lagay lang tayo ng space, no? And then, plus natin dito si count. Okay, so, mag-start kay 1, no? Hanggang dun sa number na gusto niya. So, pagka nira natin to, okay, kayo bahala naman kung ano yung gusto nyo maging structure ng loop ninyo. So, kunyari, hello lang. Tinatamad na kasi siya mag-type. No, 5 hello. So, ayan, nakita ninyo, meron tayong 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, 5 hello. So, kung ilang beses niyang gusto yan, ganun karami yung print na magagawa niya, no? Kahit pa ilagay niya 100. No? Ay, 100, 100 yan. So, 100. Okay, so 100 na 100, no? So, nakita ninyo, no? Kung ikaw yung magsa-south niyan, mano-mano, edi ang dami niyan. Pero dahil gumamit tayo ng loop, mas naging madali yung buhay natin. So, pwede nyo itong screenshot habang hindi ko pa pinapalitan. Or pwede nyo siyang balikan later if you want to try it, no? So, paano naman if gusto naman natin gamitin is do while. So, same thing, kung ganito yung gusto natin mangyari, ilipat lang natin si while sa ilalim. Yan, lipat lang natin siya sa ilalim. No, ganun. Same lang naman kasi talaga po sila ng structure, no? Kira natin. Ang gusto ko naman i-print ay high. 10 times. No, so, 10 high. So, ganun lang po ka, simple. Okay, so, paano naman po kapag for loop naman po, no, yung gusto kong i-print. So, gamitin. So, for loop, okay, so, habang si I mag-start kay 1, no, si I ay less than equal kay num, dadagdagan natin si I, south lang din natin ulit, no, so, south lang din natin si I, plus, dot, and then space, no, and then, ipapa-plus lang natin dito si print, no, kung ano man yung gusto nyo ipa-print. So, ito naman yung gamit naman yung for loop. So, gamit for loop naman. So, makakapag-print na tayo depende sa number na gusto ni user. So, ano gusto daw natin print? Hey naman, hey. Okay, so, kunyari, 20 times, no? So, yan, nakita nyo, 20 na beses na na-print si hey. Okay, so, hopefully, na-gets po yung logic or kung paano natin sinulat yung ating code. Okay, so magbibigay pa ako ng ilang example. Pwede nating alalahanin kanina yung sample doon sa largest number. What if yung largest number, no, ito. Okay, what if yung largest number na hinahanap natin, hindi na lang 3 integers, no? What if 5 na yan? So, mahihirapan na tayo mag-create ng mano-manong if-else if, no? Kasi sa 5 number mo na siya i-compare. So, itong problem na to, pwede natin tong mas mapadali, no, gamit yung loop. So, gagamit tayo ng loop para i-solve yun. Okay, so, pwede tayong gumawa ng method. Gawa muna tayo ng method. Pangalanan natin siyang find largest. Let's say, ang kinukuha na natin is 5 numbers, no? Scanner. Okay, system.in. Okay, south tayo. Okay, lagay natin enter. 5 integers, no? Integers lang. Malinaw na malinaw. Integers lang ang kailangan natin. Okay, and then, ang gagawin natin, gawa lang tayo ng 5. Actually, hindi na natin kailangan gumawa ng 5. No, ang kailangan lang natin i-declare yung mga kailangan natin. Int nums, kailangan din natin ng largest. No, nai-equal muna natin siya kay 0. Bakit po natin kailangan gawin to? Hindi ibig sabihin nito, ang value ni num ay 0. No, ang ibig sabihin lang po niyan, meron kang gagamitin na variable na ang data type ay int. Si largest, ang data type niya rin ay int, pero meron na siyang initial value which is equals to 0.
Okay, so ngayon, pwede ulit tayong mamili kung ano yung gusto nating gamitin. Pero para dito, since alam naman natin kung ilang beses lang siyang mag-iterate or uulit, no? Alam ko 5 lang, no? 5 beses ko lang siya gustong manghingi ng input. So, pwede natin gamitin si for loop. So, instead na 10, papalitan ko lang siya ng 5. Ibig sabihin, 0 hanggang 4 lang yung tatanggapin. So, 0, 1, 2, 3, 4. 5 yun. Okay? Next na gagawin natin, gagawa lang tayo ng simpleng condition. So, hindi tayo maglalagay ng else. Kasi pag naglagay tayo ng else, paulit-ulit din nalalabas yung else hanggat hindi siya nagtutrue. Okay, so gagawin lang natin if, no, si nums ay greater than yung ating largest. So, ano yung gagawin natin? So, nag-error yung nums kasi wala pa naman tayong value para kay nums. So, before tayong gumawa ng if, no, manghingi muna tayo ng value. So, nums equals scanner dot next in. Alright. So, nakakuha na tayo. Ngayon, ibig sabihin, kung mas malaki yung number na in-input ni user kesa sa 0, automatic, no, na si largest, ang magiging value niya ay equal sa nums. So, every time na uulitin ito yung loop, no, i-compare niya dun sa naunang value ni largest. So, ngayon, if okay na, hindi natin kailangan mag-update, hindi natin kailangan ng kahit na ano, i-print out na lang natin yung ating largest number. Okay, plus natin ngayon si largest. Okay, so, naka-plus na dyan si largest. So, ngayon, run natin. Run. Balikan natin siya. Okay, so, enter 5 numbers daw. So, 52, 41, 23, 89, 76. Okay, so, largest number, 89. So, nakita nyo, no, hindi na natin kailangan magpakahirap gumawa ng if, no, if, else, no, kailangan na lang natin ng isang if, and pinasok na lang natin siya sa isang loop. Okay, so, ganun lang siya kasimple. Okay, so, 12, 14, 25, 63, 75. No, largest number is 75. Okay, so hopefully medyo nagigets kung paano natin pwede pang gamitin si loop. Napaka-powerful ni loop. Marami siyang pwedeng paggamitan, no? Pwede natin gamitin to mag-sum, pwede natin gamitin to para mag-average ng certain numbers, pwede natin siyang gamitin, no? Para manghingi ng input, no? And while, no, or habang true yung evaluation natin dun sa condition or sa boolean expression is i-repeat niya lang yung execution ng block of code. Okay, so nga pala no, nakalimutan ko, meron tayong tatlong klase ng loop. Number 1 is definite loop, which is yung tinatawag din natin count-controlled loop. Ibig sabihin, ito yung loop kung saan alam natin, no, exactly how many times, no, or how many iterations yung gagawin ng ating loop. Example, yung ginawa natin kaninang printing and yung countdown. Alam natin na tig 10 lang yun, no? 10 lang para sa 1 to 10, 11 naman para dun sa 10 to 0. Okay, so, next meron din tayong tinatawag na infinite loop. Ano naman yung infinite loop? Yung infinite loop, ibig sabihin, continuously nag-execute yung loop unless manually terminate natin. No? For example, meron tayong method, okay, and then naka-forever true yung ating while. So, forever true, ibig sabihin, habang palaging naka-true yung condition natin, no, print natin hello. Okay, and then tinawag natin yan. Huwag niyong deliberately gagawin to. No, deliberately gagawin, especially if medyo mahina ang ating computer, no, possible na mag-lag, no. Yan. So, ano mangyayari yan? So, nakita niyo nagpe-print siya habang buhay ng hello unless manually natin ita-terminate or i-cancel yung run. Okay, so build stop. Okay, so ano yung naging problem, no? Naging problem, yung ating condition ay forever naka-true. Let's say, for example, ito yung common na naging error ng mga students. Gumawa ka ng count, okay, equals 0. No, gusto mo na, ito ay 5 beses lang dapat magpiprint. While, no, si count ay less than 5. So, 5 beses lang dapat siya magpiprint. May initialization ka, meron kang condition. Anong kulang?
no, nawawala yung update. Pag nira natin yan, okay, pagka nira natin siya, pansin nyo, napaulit-ulit na magpiprint yung hello. Bakit? Hindi nagpalit yung value ni count. Zero siya forever. No, forever siyang zero. Palaging less than 5. So, palaging true yung condition natin. Kaya palagi niyang gagawin yung nasa loob ng body. So, maayos natin yan once na maglagay tayo ng update. So, pagka in-update natin si count, okay, and then stop natin muna to. Run natin ulit. Okay, so that's the time na naayos natin. 5 na lang ngayon yung nakita nating hello. Maliwanag po tayo. Okay, so hopefully maliwanag tayo dito and nagigets natin. Kapag ka infinite loop, no, either naka forever true yung naging expression natin. So, yung ating Boolean expression, yan, is always true. Kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag na infinite loop. So, ano naman ngayon yung last, no? Meron tayong indefinite loop. So, ito naman yung indefinite loop, magra-run din siya continuously, no, without terminating, unless may certain condition siya na to true. So, paano yan? Let's say, for example, dito sa ating, saan ba? Dito, no, kung how many print, or sige, bigay na lang tayo ng ibang example. Let's say, for example, gawa tayo ng method. Pag sinabi nating indefinite, no, usually, no, may kinalaman na si user. So, kuha tayo. Indefinite. Kaya, bigay tayo ng example. So, probably ito na yung last. Scanner. Okay, system.in. Okay, gawa tayo ng instruction. No, hingi tayo. Okay, enter A5. O, kunyari yan. Letter word. Okay, so, pwede natin gamitin yung do while, no? Pwedeng while. Okay, nasa sa inyo po kung ano yung gusto nyo gawin, no? So, gusto natin mangyari lang dito, habang 5-letter word siya, no, gagana. Okay, so, kuha lang tayo ng string word, equals, okay, scanner, dot, next. Okay, kasi 5-letter word lang naman kailangan natin. So, gamit tayo ng while. Okay, so dito, kaya while yung gagamitin natin at hindi for loop, kasi hindi naman natin sure kung ilang beses mag-iterate to. Depende kay user. Let's say, for example, 3 beses lang siyang naglagay ng 5-letter word. No? So, ibig sabihin, hindi magsa-stop yung loop. No? So, gawa tayo ng condition dito. Wait lang, yung pusa ko nangangagat. Okay, so for example, meron tayo ditong if yung ating word, no, habang, no, while yung ating word, para makuha natin yung haba niya, gagamit tayo ng length method ni string. Length, yan, is equals to 5. So, habang ang haba ng word na binigay niya is 5, no, magpiprint lang tayo ng, hihingi lang tayo ng another word. So, maglagay lang tayo ng, ganito, para medyo cute yung ating output. So, print natin. Alisin natin yung word na string. Yan. So, ano po yung naging initialization natin dyan, ma'am? Wala naman tayong ibang ginamit na variable. Kung hindi nyo napansin, meron tayong ginamit na variable, which is si word. Kay word, nakadepende kung magtutuloy ba yung loop natin or hindi. So, ito yung ating initialization. In-initialize natin siya dun sa unang value na ibibigay ni user. Next, meron tayong condition, no? Kailangan yung ating word na binigay ay meron lang length na 5. Pag habang yung length na binigay niyang word ay 5, manghihingi lang tayo ulit ng bagong input. Kapag ka hindi na, natapos na yung loop, sasabihin natin na that's not a 5-letter word. Okay, so itry natin siya, no? Copy natin. Tawagin natin kay main. Okay, and then run natin. Okay, so ano yung nangyari dito sa condition natin? While
Habang yung ating word daw, ang length niya ay equal sa 5. Ibig sabihin, 5 letters. Hihingi lang tayo ng panibagong word. Ito yung magiging update natin. Okay, kapag hindi naman, no, mag-stop yung loop, sabihin niya, that's not a 5-letter word. So, ano ba yung mga 5-letter word? Kunyari, alive, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so, kumuha lang ulit, no? Ano pa ba? Alons. Okay. Ano ba mga 5-letter word? Clean. No? So, 5-letter word. Pag naglagay tayo ng hindi 5-letter, kunyari, dead. Okay, so, nag-stop na, no? That's not a 5-letter word. So, hopefully, naging clear kung paano natin na-execute or nagagamit si loop. Marami pa tayong pwedeng gawin kay loop. Marami pa siyang functions. Marami pa siyang pwedeng paggamitan. Definitely, pwede tayong magkaroon ng loop. Sa loob merong selection statement or merong switch. Pwede po, no? Pwede niyong bisitahin yung iba kong video regarding dito, no? Meron akong another video dito, review sa iteration structure. Pwede niyo siyang tignan, no? May mga ibang examples din doon. And meron din akong review doon. So, that's it, no? See you sa susunod nating video. And hopefully, meron kayong natutunan, no? Ngayong araw. So, thank you, no? Sa panonood ng video. Bye!